Bumaba ang pondo para sa mahihirap na pasyente at ilang pampublikong ospital sa panukalang 2024 budget ng Health Department. Kabilang din sa inusisa ng Kamara sa budget hearing ang mahigit 20 bilyong pisong utang ng PhilHealth sa mga ospital. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May 68 billion pesos na net income pero di mabayaran ng 27 billion pesos na utang sa mga ospital. Isa yan sa mga nausisa sa PhilHealth sa budget hearing ng Health Department. Napakarami po ng mga hospital na suspendido dahil lang po sa mga ganitong kasong maliliit. Naapektado na naman po ang serbisyo na binibigay po natin sa ating mga indigent patient. Sagot ng PhilHealth, bine-verifika pa kasi ang claims ng mga ospital pero bibilisan na ang pagbabayad. Within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. We are preparing to use the DCPM formula, no? Yung debit credit payment mechanism formula, no? And we will use that to make sure that our reconciliation will be accelerated. Sa gitna niyan, tumaas ang sahod ng mga opisyal nito at empleyado nito na ayon sa PhilHealth ay alinsunod sa EO na nag-standardize ng sweldo ng mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Natanong tuloy ng mga mambabatas ang DOH, paano ang mababang sweldo at benepisyo ng mga nurse at iba pang healthcare workers at ang kakulangan ng mga ito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, merong 4,000 na bakanting nursing plantilla position sa mga ospital ng gobyerno, habang meron namang 13,000 contractual nurses na nakadeploy sa local government units. I came from Philippine General Hospital, Your Honor, before I became Secretary of Health. The situation in the emergency department is that one nurse is taking care of 20 emergency patients. And I asked the chief nurse, why can't we hire new nurses? And the answer to me is walang nag-a-apply. Pero may dagdag problema pang ilang public hospital, kabilang ang National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center sa tatamaan ng pagbaba ng panukalang budget ng Department of Health sa 2024 kumpara sa approved budget ngayong taon. Wala na ring inilaang budget para sa libreng bakuna kontra COVID para sa susunod na taon. Damay din ang ilang programa kabilang ang tulong medikal para sa mga indigent o mahihirap na pasyente. Nakakalungkot po, no? Overall, may cut. Sa maraming mga kailangang programa, may cut. So, Madam Chair, ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung health po natin and social services, yun yung kinakaltasan? Pero pagkumpara sa budget ngayong taon at sa hinihingi para sa susunod na taon, hindi nagustuhan ni Iloilo Representative Janet Garin na minsan naging Health Secretary. This is a budget briefing. Hindi po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. We have to compare net versus net. So with that, Madam Chair, I move that the interpellation of the Honorable Manuel be stricken off the records. So move, Madam Chair. Saglit na sinuspende ang briefing at nang ituloy ito, pinaalalahanan ng Health Secretary na maging malinaw sa pagkukumpara at kung aling alokasyon ang bumaba at tumaas. All of these data have been confirmed by the Secretary, so there is nothing to be stricken out. Pagdidiin kanina, panukalang budget pa lang naman ang pinag-uusapan at iba ito sa pinal na budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.